Isang malakas na kalampag ng bakal ang umalingaw-ngaw nang isara ng gardya ang dambuhalang gate ng mansyon. Para kay Aling Rosa, ang tunog na yon ay hindi parang pinto na nagbubukas sa bagong buhay, kundi parang rehas na kumulong sa kanya. Napahawak siya ng mahigpit sa luma at kupas niyang bayong. Nanlamig ang kanyang mga kamay kahit na napakaganda ng sikat ng araw na tumatama sa puting pader ng bahay. Ito na yon, ang pangarap ng kanyang anak na si Adrian. Ang bahay na ipinagmamalaki nito sa kanya tuwing tatawag ito sa telepono. Pero bakit sa halip na tuwa, kaba ang kumakabog sa kanyang dibdib? Bumaba si Adrian mula sa driver's seat ng kanyang makintab na kotse. Nakangiti ito ng malapad, abot hanggang tainga. Nay, nandito na tayo. Welcome home. Agad na umikot si Adrian para pagbuksan siya ng pinto. Inalalayan siya nito na parang isang prinsesa. Napatingin si Rosa sa kanyang anak. Ang gwapo-gwapo na ni Adrian. Malayo na sa batang naglalaro ng tsinelas sa putikan ng pandakan. Nakasuot, amoy mamahalin, at puno ng kumpiyansa. Ang ganda, anak. Parang sa pelikula lang. Mabuti naman at nagustuhan niyo, Nay. Ito ang regalo ko sa inyo. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo niyo, deserve niyo ang ganitong buhay. Hindi na kayo maglalaba para sa ibang tao. Reyna kayo dito. Reyna. Napangiti ng mapait si Rosa. Hindi siya sanay maging reyna. Sanay siya sa amoy ng sabon at pawis. Pumasok sila sa loob. Sa main door, nakatayo ang isang babaeng ubod ng ganda. Matangkad, maputi, at balot ng mamahaling alahas. Si Veronique, ang fiancé ni Adrian. Ngumiti si Veronique nang makita sila. Isang nangiting perpekto, parang ensayado sa harap ng salamin. Tita Rosa, sa wakas, andito na po kayo. Humalik si Veronique sa pisngi niya. Naamoy ni Rosa ang pabango nito. Matapang, nakakahilo. Napansin din niya ang bahagyang paglayo ng katawan ni Veronique nang dumikit ito sa suot niyang simpleng duster. Salamat, Veronique. Pasensya na sa abala, ha? Naku, tita, ano po ba kayo? Mami na rin po ang turing ko sa inyo dahil mami kayo ng mahal ko. Yinakap ni Adrian si Veronique sa bewang at hinalikan sa noo. Tingnan mo nga naman, Nay. Ang swerte ko talaga. Nasa akin na ang dalawang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Biglang tumunog ang cellphone ni Adrian sa bulsa. Tiningnan niya ito at kumunot ang noo. Sorry, Nay, babe. Tumatawag si Mr. Tan. Kailangan ko lang sagutin to. Emergency sa opisina. Diyan muna kayo sa sala. Babe, ikaw na muna bahala kay nanay, ha? Ipagtimpla mo ng juice. Sure, Hon. Take your time. Umalis si Adrian at pumunta sa garden para sagutin ang tawag. Naiwan si Rosa at Veronique sa malawak na sala. Napakatahimik. Rinig na rinig ang tiktak ng malaking orasan. Dahan-dahang nawala ang nangiti sa labi ni Veronique. Bumaba ang tingin nito mula sa mukha ni Rosa, pababa sa suot niyang tsinelas, hanggang sa bayong na yakap-yakap niya. Ang mata ni Veronique ay parang yelo, malamig at matalas. Maupo ka. Ang boses nito ay hindi na malambing. Utos na ito. Ah, sige, salamat. Akmang uupo si Rosa sa kulay cream na sofa nang biglang magsalita ulit si Veronique. Wag dyan. Napahinto si Rosa. Nakabitin ang katawan sa ere. Ang dumi ng damit mo. Galing ka sa biyahe, puno ka ng alikabok. Imported ang tela ng sofa na yan. Doon ka na lang sa silya sa gilid. Yung kahoy. Napalunok si Rosa. Naramdaman niya ang init na gumapang sa kanyang mukha. Hiya. Pero ngumiti na lang siya ng pilit para hindi gulo. Ay oo nga pala. Pasensya na. Sige, dito na lang ako. Umupo siya sa matigas na silya sa sulok. Lumapit si Veronique sa kanya. Dahan-dahan, parang pusa na nagmamasid sa daga. Yumuko ito at bumulong sa kanyang tenga. Tandaan mo ito, Aling Rosa. Ang bahay na ito ay para sa mga taong kagalang-galang. Si Adrian, masyadong mabait. Pero ako, alam ko kung saan ka galing. Huwag kang umakto
na parang may-ari ka ng bahay dahil lang anak mo siya. Hindi nakakibo si Rosa. Gusto niyang sumagot, pero naisip niya si Adrian. Ang ngiti ng anak niya kanina. Ayaw niyang sirain iyon. Naiintindihan ko, Veronique. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging sagabal. Bumalik ang tamis sa mukha ni Veronique nang makita niyang pabalik na si Adrian mula sa garden. Okay, tita. I'm glad we understand each other. Oh, Hon. Tapos na ba ang call mo? Oo, babe. Nay, tara na sa taas. Ipakikita ko ang kwarto niyo. Sumunod si Rosa kay Adrian. Bit-bit ang mabigat niyang bayong. Habang umaakyat sila sa grand staircase, lumingon siya saglit. Nakatayo si Veronique sa ibaba, nakatingin sa kanya, at dahan-dahang idinaan ang daliri sa leeg nito. Tanda na lagot siya kapag nagkamali siya. Sa kwarto, namangha si Rosa. Malaki, may aircon, at malambot ang kama. Sige, Nay, iwan ko muna kayo para makapagpahinga at makapag-ayos ng gamit. May dinner meeting lang kami ni Veronique mamaya, pero babawi ako bukas. Salamat, anak. Nang makalabas si Adrian, napaupo si Rosa sa kama. Napakalambot, pero hindi siya mapakali. Kinuha niya ang kanyang bayong at inilabas ang kaisa-isang yaman na dala niya. Isang lumang picture frame. Litrato nila ni Adrian nung graduation nito ng elementarya. Pareho silang nakangiti. Kahit nabutas ang sapatos ni Adrian noon. Ilalagay ko ito dito sa mesa, bulong niya sa sarili. Para kahit paano, maramdaman kong atin ang kwartong ito. Tumayo siya at lumapit sa munting mesa na may nakapatong na mamahaling vase. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay dahil sa takot kay Veronique kanina. Inabot niya ang vase para isod ito ng kaunti at bigyan ng pwesto ang picture frame. Pero dumulas ang vase sa pawisan niyang palad. Crash! Basag! Nagkalat ang pira-pirasong kristal sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Rosa. Nanigas siya sa kinatatayuan. Bumukas ang pinto ng padabog. Nakatayo doon si Veronique. Wala na si Adrian sa paligid. Ang mukha ng babae ay hindi na tao. Isa na itong demonyo na naghihintay ng pagkakataon. Sabi ko na nga ba? Narinig ni Rosa ang malamig na boses ni Veronique. Sinira mo agad. Ngumisi si Veronique, isang ngising nagbabadya ng impyerno. Ngayon, may dahilan na ako para ilagay ka sa lugar na nararapat sa'yo. Naramdaman ni Aling Rosa ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nakatingin kay Veronique. Ang nangiting demonyo ay hindi na natago. Tila may takip na biglang hinubad. Ano yan, Aling Rosa? Parang hindi ka na nag-iisip isang antique vase na regalo pa ng parents ko kay Adrian. At ngayon, basag na. Nagsimulang tumulo ang luha sa pisngi ni Rosa. Hindi dahil sa takot, kundi sa kahihiyan. Pasensya na, Veronique. Hindi ko sinasadya. Nanginginig lang ang kamay ko. Babayaran ko po. Babayaran ko. Napatawa si Veronique, isang tawang mapait at puno ng paghamak. Babayaran? Sa anong pera, Aling Rosa? Sa pera na ibinibigay sa'yo ng anak ko? Hindi ka nga marunong mag-ipon. Ilang taon ka nang kumakapit sa kape-kape sa Pandakan. Umiling si Rosa. Walang masabi. Sige, ganito na lang. Dahil ikaw naman ang nanira, ikaw ang maglilinis niyan. At simula ngayon, lilipat ka na sa kwarto mo. Kwarto ko? Pero Adrian... Umalis si Adrian. Umalis siya kaninang umaga para sa business trip niya sa Palawan. Isang linggo siyang mawawala. At alam ni Veronique iyon. Oo, sa kwarto para sa mga katulong. Siyempre doon ka nararapat. Hindi pa natatapos ang mga salita ni Veronique. Dumating na ang 2 malalaking bodyguards na kasama niya. Walang imik na kinuha ng mga ito ang mga gamit ni Rosa. Kasama ang picture frame ng anak niya at basta na lang inilabas ng kwarto. Nagmamadaling sinundan ni Rosa ang mga ito. Nakita niya ang kanyang simpleng damit, ang kanyang kupas na bayong na parang basura na inihagis sa sahig ng isang maliit, madilim na silid sa dulo ng pasilyo. Ito ang kwarto ng katulong. Ang pakiramdam niya ay parang pinagtripan lang siya.
Parang pinaglalaruan. Bumalik si Veronique sa harap ni Rosa. Ang kanyang boses ay mas mababa na ngayon. Halos bulong lang, ngunit mas nakakapanindig balahibo. Oh, at sa isang linggo na wala si Adrian, kailangan mong bayaran ng vase na yan sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Wala kang sahod. Ang trabaho mo ay bilang kapalit ng pinsala na ginawa mo. Sa loob ng sumunod na araw, naging impyerno ang buhay ni Aling Rosa. Bawat umaga, 5:00 pa lang, gigisingin na siya ng ingay ng busina ng kotse. Hindi para sunduin siya kundi para magsimulang magtrabaho. Pinapalaot siya ni Veronique sa bawat sulok ng mansyon. Walang vacuum, walang mop, puro kamay. Kailangang kintabi ng bawat sahig. Walang mantsa, walang alikabok. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at likod sa pagod, ngunit kailangan niyang magpatuloy. Kung hindi, bubunganga sa kanya si Veronique. At sa bawat masasakit na salita nito, parang sinasaksak ang puso ni Rosa. Isang hapon, habang naglilinis siya ng mga banyo, nakikita niya ang sarili sa salamin. Napakapayat na niya. Ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Napapaisip siya kung bakit niya pinagtitiisan ang lahat ng ito. Si Adrian. Para kay Adrian, ayaw niyang mag-away ang mag-fiancé. Ayaw niyang maging problema. Dumating ang oras ng tanghalian. Nagugutom na si Rosa. Amoy na amoy niya ang masarap na luto mula sa kusina. Ang paboritong adobo ni Adrian. Nilapitan niya ang kusinera, si Manang Sonia. Na awa sa kanya. Manang Sonia, pwedeng humingi ng konting adobo? Kanina pa ako nagtatrabaho. Bago pa man makasagot si Manang Sonia, lumitaw si Veronique sa kusina. Nakataas ang kilay. Anong amoy yan? Amoy pandakan. Tiningnan niya ang lutong adobo ni Manang Sonia na may pagkasuklam. Aling Rosa, alam mong ayaw ko ng mga amoy na nanggagaling sa mga ganyang lugar. Ang baboy na yan, siguradong galing sa palengke na madumi. Itapon mo yan. Veronique, ito ang paborito ni Adrian. Napakunot ang noo ni Rosa. Tila may sumundot sa kanyang puso. Ang adobong yon ay laging nagpapaalala sa kanya kay Adrian kung paano ito kumakain ng masarap kapag siya ang nagluluto. Wala akong pakialam sa paborito niya. Itapon mo yan. Ngayon na. Sa halip na ihain sa mesa, kinuha ni Veronique ang kaldero ng adobo at walang habas na inihagi sa basurahan. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw habang dumadapo ang mga piraso ng karne at sarsa sa loob ng basurahan. Hindi pa rin nakontento si Veronique. Ikaw, Aling Rosa, kumain ka ng tira-tirang pagkain sa ref. Iyan ang nararapat sa'yo. Umalis si Veronique, naglalakad na parang reyna, habang si Rosa ay naiwang nakatayo sa harap ng basurahang puno ng adobo. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata, ang hapdi ng tiyan. Paglubog ng araw, bumalik si Rosa sa kanyang maliit na silid. Sumasakit ang kanyang buong katawan. Hindi siya nakakain. Naisip niya si Adrian. Gusto niyang tawagan ang anak niya. Gusto niyang sabihin ang lahat ng ginagawa sa kanya ni Veronique. Hinaplos niya ang kanyang lumang cellphone na nakatago sa ilalim ng unan. Napagdesisyonan niyang tawagan si Adrian. Hindi niya nakaya. Pero bago pa man niya madial ang numero, bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Veronique. Hawak ang isa pang mamahaling vase. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Nakita kita. Nagulat si Rosa. Akala niya ay wala si Veronique. Anong gagawin mo, Aling Rosa? Tatawagan mo ang anak ko? Isumbong mo ako? At anong sasabihin mo? Na siniraan mo ang vase ko kaya kita pinagtrabaho? Lalapit sana si Rosa para magpaliwanag. Ngunit huli na. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Mainit at masakit. Napaatras si Rosa. Napahawak sa namumulang pisngi. Naramdaman niya ang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Nawala ang takot niya, napalitan ng galit. Ngunit mabilis itong napawi. Ang pumalit ay malalim na kirot ng pagkapahiya. Ang cellphone niya ay nahulog sa sahig.
Pinulot iyon ni Veronique. Ito, itatago ko ito. Hindi ka makikipag-ugnayan sa sinuman. Lumabas si Veronique. Isinara ang pinto at nilock mula sa labas. Naiwan si Rosa, mag-isa sa dilim. Ang kanyang mukha ay mainit. Ang kanyang puso ay dumudugo. Hindi na ito ang pandakan. Hindi na ito ang dating buhay niya. Nasaan na ang anak niya? Nasaan si Adrian? Sa loob ng madilim na kwarto, napakagat si Rosa sa kanyang labi para pigilan ang paghikbi. Ngunit hindi niya kinaya. Ang mga luha ay patuloy na bumuhos. Nakahiga si Adrian sa malambot na kama ng kanyang hotel room sa Palawan. Pagod na pagod ang kanyang katawan mula sa sunod-sunod na meetings, pero hindi makatulog ang kanyang diwa. Nakatingin lang siya sa kisame, iniisip ang bahay. Ilang araw pa lang siyang wala, pero parang ang tagal na. Namimiss na niya ang luto ng kanyang ina. Namimiss na niya ang tawa ni Veronique. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa side table. 8:00 na ng gabi. Siguro naman ay gising pa sila. Pinindot niya ang video call button. Ring, ring, ring. Sa kabilang linya, bago pa man sagutin ang tawag, isang mabilis na eksena ang nagaganap na hindi nakikita ni Adrian. Hinawakan ng mahigpit ni Veronique ang panga ni Aling Rosa. Ayusin mo ang mukha mo. Gigil na bulong ni Veronique habang inaayos ang buhok ng matanda para matakpan ang pasa sa pisngi nito. Kapag nagsumbong ka o kapag umiyak ka, sa kalsada ka pupulutin bukas. Maliwanag? Tumango ng mabilis si Rosa, nanginginig ang mga labi. Pinilit niyang lunukin ang bikig sa kanyang lalamunan. Ngumiti ka. Ngayon na. Sinagot ni Veronique ang tawag. Hi babe! Bumungad sa screen ni Adrian ang napakagandang mukha ng kanyang fiancé. Nakaayos ito. Fresh na fresh. Parang walang kapaguran. Hi babe! Kamusta kayo dyan? Miss na miss ko na kayo. Miss na miss ka na rin namin, honey. Sobra. Ang tahimik ng bahay kapag wala ka. Nasaan si nanay? Pwede ko ba siyang makausap? Saglit na nawala ang ngiti ni Veronique. Pero mabilis din itong bumalik. Mas matamis pa kaysa kanina. Oo naman. Nandito siya sa tabi ko. Kakatapos lang namin kumain ng dinner. Iniharap ni Veronique ang kamera kay Aling Rosa. Nakita ni Adrian ang kanyang ina. Nakaupo ito sa sofa. Suot ang isang disenteng damit. Pero may kakaiba. Parang ang lalim ng mga mata nito. Parang pagod na pagod. Nay, kamusta po kayo? Okay lang ba kayo dyan? Tinitigan ni Rosa ang mukha ng anak sa maliit na screen. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na gutom na siya, na masakit ang kanyang katawan, na natatakot siya. Pero naramdaman niya ang matulis na kuko ni Veronique na nakadiin ng palihim sa kanyang braso, hindi kita ng kamera. O okay lang ako anak. Huwag mo akong intindihin. Mag-ingat ka dyan. Bakit parang ang tamlay niyo, Nay? May sakit po ba kayo? Kumunot ang noo ni Adrian. Inilapit niya ang mukha sa screen. Parang may anino sa pisngi ng ina. Babe, anong nangyari sa pisngi ni nanay? Parang namumula. Mabilis na sumagot si Veronique. Hinimas-himas ang likod ni Rosa na parang nag-aalala. Yan ba? Alam mo naman si nanay, babe. Medyo nagiging makakalimutin na. Kanina, nabunggo siya sa pinto ng kwarto niya. Sabi ko nga mag-ingat eh. Di ba, Nay? Medyo hilo na kayo kanina. Napayo ko si Rosa. Napilitan siyang sumang-ayon. Oo, medyo nahilo ako. Pasensya na, Adrian. Tumatanda na talaga. Bumuntong hininga si Adrian. Awa ang naramdaman niya. Nay, mag-iingat kayo ha. Babe, please lang, bantayan mo si nanay maigi. Baka kailangan na nating ipatingin sa doktor pag-uwi ko. Don't worry, babe. Ako ang bahala kay mami. Aalagaan ko siya gaya ng pag-aalaga ko sa sarili kong nanay. Ngumiti si Veronique at hinalikan sa pisngi si Rosa. Napapikit ang matanda sa pandidiri at takot. Pero sa paningin ni Adrian, mukha itong lambing ng isang anak. Ay, oo nga pala. May ipapakita ako sa'yo. Kinuha ni Adrian ang isang maliit na kahon sa tabi niya at binuksan ito sa harap ng kamera.
Kumislap ang isang diamond necklace. Happy month, Sari babe. Ibibigay ko to sa'yo pag uwi ko. Nanlaki ang mga mata ni Veronique. Kuminang ito sa tuwa. OMG babe, ang ganda. Thank you so much, I love you. Sa gilid ng screen, nakita ni Adrian na nakatingin lang si Rosa sa kwintas. Walang emosyon. Blanco. Sige na babe, magpapahinga na ako. Maaga pa ang flight ko pabalik sa Makalawa. I love you both. Good night, Nay. Good night, anak. Pinatay ni Adrian ang tawag. Napahiga siya ulit sa kama. Pero hindi pa rin maalis ang kaba sa dibdib niya. Yung tingin ng nanay niya. Iba eh. Hindi yun ang tingin ng isang masayang ina. Iyon ay tingin ng isang taong humihingi ng saklolo. Pero bakit? Ang bait-bait naman ni Veronique. Baka nga tumatanda lang talaga si nanay. Baka nagiging paranoid lang ako dahil sa stress sa trabaho. Pinilit niyang ipikit ang mga mata niya. Ting! Tumunog ang notification ng email niya. Mabilis niyang kinuha ang cellphone. Baka galing sa opisina, baka may problema sa kontrata, pero hindi galing sa kumpanya ang email. Wala ring pangalan ng sender. Anonymous lang ang nakalagay. Walang subject. Binuksan niya ito. Isang linya lang ang nakasulat. Simple, pero parang bombang sumabog sa utak niya. Sir Adrian, hindi aksidente ang pagkakabunggo ng nanay mo. Panoorin mo ang CCTV sa bodega. Napaupo si Adrian. Binasa niya ulit ang mensahe. Paulit-ulit. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa kanyang utak. Sir Adrian, hindi aksidente ang pagkakabunggo ng nanay mo. Panoorin mo ang CCTV sa bodega. Bodega? Bakit sa bodega? Tambakan lang yon ng mga lumang gamit at sirang furniture. Bakit nandoon ang nanay niya? Nanginginig ang mga daliri ni Adrian habang mabilis niyang binuksan ang kanyang laptop. Binuksan niya ang security app ng mansyon. Konektado ang lahat ng cameras sa kanyang account. Loading. Lumabas ang feed ng living room. Walang tao. Patay ang ilaw. Lumabas ang feed ng kitchen. Malinis. Hinanap niya ang camera 4. Bodega. Umikot ng umikot ang loading icon. Pinawisan ng malamig si Adrian. Ang kaba sa dibdib niya ay naging takot. Error. Connection lost. Napamura si Adrian. Bakit offline? Bakit walang signal? Sinubukan niyang i-refresh. Wala pa rin. Offline ang nakalagay simula pa nung isang araw. Biglang pumasok sa isip niya ang mukha ng nanay niya kanina sa video call. Ang takot sa mga mata nito. Ang panginginig ng boses. Ang pasa na pilit tinatakpan ng makeup. At ang tingin ni Veronique. Ang tingin na akala niya ay puno ng pagmamahal. Pero ngayon, sa dilim ng hinala, ay parang nagtatago ng isang maitim na lihim. Kinuha niya ang cellphone. Tinawagan niya si Veronique. Ring, ring, ring. Walang sumasagot. Tinawagan niya ang landline ng bahay. Ring, ring, ring. Wala pa rin. Ibinato ni Adrian ang cellphone sa kama. Hindi siya mapakali. Hindi siya pwedeng maghintay dito. Hindi siya pwedeng magbulag-bulagan. Tumayo siya at mabilis na kinuha ang kanyang maleta. Isinilid niya ang lahat ng gamit ng padabog. Wala nang meeting bukas. Wala nang business trip. Kailangan niyang umuwi. Ngayon din. Dahil kung totoo ang email, kung totoo ang kutob niya, baka huli na ang lahat pagdating ng umaga. Naramdaman ni Aling Rosa ang matalim na kuko ni Veronique na humawak sa kanyang braso. Mahigpit. Masakit. Nasaan ang singsing ko, Aling Rosa? Pinipilit ni Rosa na kumawala sa pagkakahawak ni Veronique. Hindi niya alam ang sinasabi nito. Anong singsing, Veronique? Wala akong kinuhang singsing. Sinampal ulit ni Veronique si Rosa. Pero ngayon, mas malakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa kusina, kung saan nakatayo si Manang Sonia, nakayuko, takot na takot. Huwag kang magkunwari, matanda. Narinig kong nagreklamo ka kay Adrian na wala ka ng pera. Sigurado akong ikaw ang kumuha ng diamond ring ko para ibenta. Hindi. Pangalan ng Diyos. Hindi ako nagnanakaw. Hinila ni Veronique ang buhok ni Rosa.
Pilit na iniharap ang mukha nito sa kanya. Ang mga mata ni Veronique ay galit na galit, tila handa ng pumatay. Tatalikuran na sana kita, Aling Rosa. Pero dahil ganito ka, dahil magnanakaw ka, kailangan mong matuto. May biglang umagaw sa braso ni Rosa ang dalawang bodyguards ni Veronique. Malalaki at walang awa. Saan niyo ako dadalhin? Bitawan niyo ako. Hindi sumagot ang mga lalaki. Walang emosyon ang kanilang mga mukha. Basta na lang nila, kinakaladkad si Rosa palabas ng kusina, papunta sa likod ng mansyon. Kinagabihan na. Umuulan ng malakas. Ang hangin ay malamig. Nanginginig si Rosa sa takot at sa lamig. Tinapon nila siya sa isang madilim na silid, mabaho, malamig, amoy luma at alikabok. Pagsapit ng bukas, umulan man o umaraw, dito ka muna titira para matuto ka. Hindi na nag-abalang magsalita si Veronique. Isinara niya ang pinto at narinig ni Rosa ang malakas na tunog ng kandado na ikinabit sa labas. Bodega. Ito ang bodega. Napaupo si Rosa sa sahig. Basang-basa ang kanyang damit. Ang kanyang mga buto ay tila lumalagos na sa kanyang balat sa sobrang pagod. Ang dilim, ang ingay ng ulan sa bubong, ang lamig na humahaplos sa kanyang balat. Nasaan ka na, Adrian? Nasaan na ang anak ko? Napakagat siya sa kanyang labi para pigilan ang pag-iyak. Ayaw na niyang umiyak. Wala namang makakarinig. Nilamig si Rosa. Gumapang siya sa sulok, pilit na humahanap ng kahit anong maaring makatulong para mabawasan ang ginaw. Napahawak ang kanyang kamay sa isang matigas na bagay. Isang lumang notebook. May kasama itong lapis. Dahan-dahan, sa liwanag ng buwan na sumisilip mula sa butas ng bubong, binuksan ni Rosa ang notebook. Hindi pa ito nagagamit, blanko ang mga pahina. Nagsimula siyang magsulat. Nanginginig ang kanyang kamay, pero nagpatuloy siya. Marso 15, gabi. Sa bodega. Nakakulong ako. Gutom, malamig. Adrian, sana alam mo ang nangyayari sa akin, pero ayoko nang isipin na masisira ang buhay mo. Kaya ko pa. Kakayanin ko. Nagsulat siya ng nagsulat. Bawat sakit, bawat sampal, bawat salita ni Veronique na parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Ang pagtapon sa adobo, ang pagkabilanggo, ang lahat. Ginawa niyang takbuhan ang notebook, ang kanyang tanging saksi, ang kanyang tanging kaibigan. Nakaramdam siya ng uhaw. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan, pero walang tubig, walang pagkain. Lumipas ang mga oras. Napahinto si Rosa sa pagsusulat. Naramdaman niya ang matinding pagkirot sa kanyang dibdib. Parang may pumipiga sa kanyang baga. Nagsimula siyang umubo. Mahina lang sa una, pero lalong lumakas. Ubo ng ubo si Rosa. Naramdaman niya ang kakaibang lasa sa kanyang bibig. Mainit, malagkit. Ibinaba niya ang kamay sa sahig. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang pulang dugo na unti-unting kumalat sa luma at alikabok na sahig. Dugo. Umuubo siya ng dugo. Nahulog ang lapis mula sa kanyang kamay. Napahawak si Rosa sa kanyang dibdib. Pinipilit huminga. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang pagod na bumabalot sa kanyang buong katawan. Napahiga si Rosa sa malamig na sahig. Ang notebook ay mahigpit pa ring hawak niya. Ang kanyang tanging pag-asa, ang kanyang tanging patunay. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, huling naisip niya ang mukha ni Adrian. Narinig ni Adrian ang ugong ng makina ng eroplano habang papalapit sa Ninoy Aquino International Airport. Nagmamadali siyang bumaba. Ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin sa email na natanggap. Pagsapit niya sa parking lot, agad siyang sumakay sa kanyang kotse. Hindi na siya nag-abalang magpahatid sa driver. Kailangan niyang magmaneho. Kailangan niyang makauwi. Ngayon na. Ang bawat segundo ng biyahe ay parang isang oras. Ang bawat trapiko ay nagdadagdag sa kanyang pagkabalisa. Pinilit niyang tawagan ulit si Veronique. Walang sagot. Tinawagan niya ang iba pang kasambahay sa bahay. Walang sumasagot. Ano bang nangyayari?
Bulong niya sa sarili, napahawak ng mahigpit sa manibela. Sa wakas, narating niya ang kanyang mansyon. Nakasarado ang gate. Hindi na siya naghintay sa gwardya. Bumaba siya at mabilis na binuksan ang gate gamit ang kanyang remote control. Pumasok siya sa loob. Ang bahay ay tahimik. Sobrang tahimik. Hindi niya marinig ang ingay ng telebisyon o ang boses ni Manang Sonia sa kusina. Babe? Nay? Wala. Pumunta siya sa kusina. Malinis. Walang tao. Pero may kakaiba. Hindi niya maipaliwanag. Umakyat siya sa taas, papunta sa kwarto ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Malinis ang kwarto. Maayos ang kama. Pero walang bakas ng kanyang ina. Walang gamit. Kahit ang maleta na pinaglagyan niya ng mga damit ng nanay niya ay wala. Kinabahan si Adrian. Nasaan si Aling Rosa? Bumaba siya ulit. Pagdating niya sa sala, biglang bumukas ang main door. Si Veronique. Nakasuot ito ng magandang cocktail dress. Halatang galing sa labas. Nagulat ito nang makita siya. Babe! Adrian! Bakit nandito ka? Akala ko sa makalawa pa ang balik mo? Nilapitan siya ni Veronique at agad na niyakap. Pero hindi niyakap pabalik ni Adrian. Nasaan si nanay? Walang emosyon ang boses niya. Kumunot ang noo ni Veronique. Si Tita Rosa. Nasa probinsya na siya, babe. Bigla siyang pinuntahan ng mga pinsan niya. Namimiss na raw. Kaya umuwi muna doon. Alam mo naman, medyo nagiging makakalimutin na. Kailangan na raw ng change of environment. Tinitigan ni Adrian si Veronique. Ang ganda pa rin nito. Ang perpekto ng ngiti. Pero bakit parang hindi siya naniniwala? Kailan siya umalis? Kahapon lang. Oo, kahapon. Bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin? Bakit walang tawag? Walang text? Napatawa si Veronique ng mahina. Alam mo naman si Tita Rosa, babe. Biglaan. Tsaka ayaw niya na abalahin ka sa trabaho mo. Sabi ko nga ipaalam natin. Pero nagpumilit siya. Sumama na lang daw sa pinsan niya. Pero ako, worried ako. Hindi na nga niya maalala kung saan niya nilalagay ang cellphone niya. Hindi sumagot si Adrian. Naaalala niya ang email, ang offline na CCTV sa bodega. Naaalala mo ba yung email address ko, babe? Biglang tanong ni Adrian. Nagulat si Veronique. Bahagyang nawala ang nangiti sa kanyang labi. Email? Bakit? Wala. May nagpadala kasi sa akin ng anonymous email. Sabi niya, tingnan ko raw ang CCTV sa bodega. Namutla si Veronique. CCTV sa bodega? Ha? Bakit naman? Sirado na nga yung bodega na yan, di ba? Hindi na ginagamit. Baka naman may nagpa-prank lang sa'yo, Adrian. Pinilit niyang tumawa, pero halatang pilit. Offline ang camera doon, Veronique. Simula pa kahapon. Biglang tumayo si Adrian at naglakad papunta sa likod ng mansyon. Adrian, saan ka pupunta? Gabi na. Mainit dito sa labas. Hayaan mo na lang yan. Nagugutom ka ba? Ipahahanda ko na ang dinner. Hindi pinansin ni Adrian si Veronique. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad, diretso sa madilim na sulok ng bakuran. Narating niya ang bodega. Isang luma at maliit na bahay. Nakasarado ang pinto. May malaking padlock na nakakabit. Pinilit niyang hawakan ang padlock. Matibay. Adrian, ano bang ginagawa mo dyan? Baka may ahas. Tara na, kumain na tayo. Narinig niya ang boses ni Veronique sa likod niya. Puno ng takot, pero pilit na nilalambingan siya. Pero hindi na pinansin ni Adrian si Veronique. Nakatutok ang kanyang mga mata sa pintuan ng bodega. May kakaiba, isang mahinang tunog, parang hikbi o ungol. Pinilit niyang ilapit ang kanyang tenga sa pintuan. Mas malakas na tunog. Oo, isang tao. May tao sa loob. Bulong ni Adrian, ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Wala, Adrian. Wala yan. Ang ingay lang ng hangin yan. Tara na, gabi na. Pilit siyang hinihila ni Veronique.
Pero hindi bumitiw si Adrian. Pinilit niyang sipain ang padlock. Isang sipa, dalawang sipa, hindi bumukas. Bigla siyang napahinto. Ang amoy. Amoy luma. Amoy alikabok. Pero may kakaiba pa. Amoy dugo. Kinilabutan si Adrian. Agad siyang bumalik sa kanyang kotse. Kinuha niya ang toolkit sa likod. Adrian, ano bang ginagawa mo? Huwag kang maging barumbado. May CCTV dito. Makikita ka ng kapitbahay. Wala akong pakialam. Sigaw ni Adrian. Kumuha siya ng wrench at walang habas na pinukpok ang padlock. Clang! 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 Bawat pukpok ay parang martilyo na tumatama sa dibdib ni Veronique. Hindi niya na mapigilan ang panginginig. Sa wakas, pagkatapos ng ilang pukpok, bumigay ang padlock. Bumagsak ito sa lupa. Nagkalat ang mga sirang piraso. Mabilis na binuksan ni Adrian ang pinto ng bodega. Bumungad sa kanya ang madilim at mabahong silid. Pero hindi iyon ang nakita niya. Sa sulok, nakahiga sa malamig at basang sahig, ay isang figura. Maputla. Payat. Ang kanyang buhok ay nakakalat. Nay! Tumakbo si Adrian papunta sa ina. Lumuhod siya. Nay! Gising! Anong nangyari sa'yo? Hinawakan niya ang balikat ng ina. Nanlamig ito. Nakita niya ang dugo sa sahig. Sariwa pa. At ang luma. Kupas na notebook na mahigpit na hawak ng ina. Adrian! Mahinang bulong ni Aling Rosa. Halos hindi marinig. Adrian! Napayakap si Adrian sa kanyang ina. Naramdaman niya ang kakaibang bigat sa dibdib. Hindi ito ang ina na lagi niyang nakikita. Ito ay isang ina na malapit nang mawala. Naramdaman niya ang presensya ni Veronique sa likod niya. Veronique, ano to? Sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigla. Hindi ko alam, Adrian. Baka nahulog lang siya. Medyo mahina na kasi si Tita Rosa. Ngumisi si Veronique. Isang ngising punong-puno ng pagkukunwari. Pero hindi na nakinig si Adrian. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng kaba, ang lahat ng hinala ay nag-ugat sa isang katotohanan. Ang kanyang ina, nasa bodega, naghihingalo. Niyakap ni Adrian ang kanyang ina ng mahigpit. Malamig ang balat ni Aling Rosa. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang dugo sa sahig ay nagkukumpirma ng kanyang pinakamasamang takot. Nay, please, gumising po kayo. Inangat niya ang ulo ng kanyang ina. Nakita niya ang pasa sa pisngi nito. Hindi na ito maliit na pasa. Ito ay isang malaking pasa na halos takpan ang kalahati ng kanyang mukha. Tumawag ka ng ambulansya, Veronique. Ngayon na. Sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Nakatayo lang si Veronique sa pintuan. Tila natulala. Bakit ako? Hindi ko alam kung anong nangyari dyan. Pautal-utal nitong sagot. Sinasabi kong tumawag ka. Nataranta si Veronique at kinuha ang kanyang cellphone. Pero hindi na hinintay ni Adrian. Dahan-dahan niyang binuhat si Aling Rosa. Ang kanyang ina ay napakagaan. Parang balat at buto na lang. Naramdaman niya ang matulis na bagay sa kamay ng kanyang ina. Ang notebook. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng bodega. Dire-diretso sa kanyang kotse. Iniwan niya si Veronique sa gitna ng dilim. Adrian, saan mo siya dadalhin? Diyan ka lang. Nagpapatawag na ako ng ambulansya. Sigaw ni Veronique. Hindi na lumingon si Adrian. Isinakay niya ang kanyang ina sa passenger seat. Hindi na siya nagabalang magmaneho ng maingat. Mabilis niyang pinaharurot ang kotse patungong pang-ospital. Habang nagmamaneho, pilit niyang kinausap ang ina. Nay, lumaban po kayo. Nandito na ako. Hindi ko na po kayo pababayaan. Pero hindi na nagsasalita si Aling Rosa. Mahina na ang kanyang paghinga. Pagdating sa ospital, agad na isinugod si Aling Rosa sa emergency room. Naiwan si Adrian sa labas. Nanginginig ang buong katawan. Naupo siya sa waiting area. Hindi niya alam kung gaano katagal. Bawat minuto
ay parang 1 oras. Bigla niyang naalala ang notebook. Hawak pa rin niya iyon. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binuksan ang luma at kupas na notebook. Ang unang pahina. Ang petsa. Marso 15 gabi. Sa bodega. Nakakulong ako. Gutom. Malamig. Adrian, sana alam mo ang nangyayari sa akin. Pero ayoko nang isipin na masisira ang buhay mo. Kaya ko pa. Kakayanin ko. Bawat pahina. Bawat sulat. Bawat hirap. Nagsimula ang kanyang ina sa Marso 15. Ibig sabihin, ilang araw na itong naghihirap. Ilang araw na itong nasa bodega. Binasa niya ang bawat linya. Marso 16. Hindi ako pinakain, hindi ako pinainom. Sinabihan ako ni Veronique na magnanakaw daw ako. Sinampal niya ako ulit. Hindi ko na kaya. Pero iniisip ko ang mukha ni Adrian. Hindi ko pwedeng sirain ang pamilya niya. Marso 17. Nilalagnat na ako. Umuubo na ako. Wala akong matutulugan. Ang lamig-lamig. Nasaan ka, Adrian? Miss na kita. Pero huwag kang mag-alala. Magiging okay ako. Para sa'yo. Sa bawat salita, parang sinasaksak ang puso ni Adrian. Ang pasa sa pisngi ng ina. Ang dahilan kung bakit ito nawala. Ang dahilan kung bakit hindi ito sumasagot sa tawag niya. Si Veronique. Ang kanyang sariling ina. Inalagaan niya ng buong buhay. Isinakripisyo ang lahat. Tapos ganito ang mangyayari. Sa sarili niyang pamamahay, hindi na niya napigilan ang pagluha. Tuloy-tuloy. Mainit at masakit. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang huling pahina ay halos hindi na mabasa dahil sa dugo. Marso 20. Halos hindi na mabasa. Umuubo ako ng dugo. Hindi ko na kaya. Adrian, anak ko. Mahal na mahal kita. Sana maging masaya ka. Kalimutan mo na ako. Nahulog ang notebook mula sa kanyang kamay. Napasandal si Adrian sa upuan. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Dahil sa kanyang pagiging bulag. Dahil sa kanyang pagiging abala sa pera at negosyo. Dahil sa pagtitiwala niya sa isang demonyong babae. Siya ang may kasalanan. Biglang lumabas ang doktor mula sa emergency room. Kayo po ba ang anak ni Aling Rosa? Tumayo si Adrian, puno ng pag-asa at takot. Opo, ako po. Kamusta po ang nanay ko? Bumuntong hininga ang doktor. Critical po ang kondisyon ng nanay niyo. Matindi ang pneumonia. May internal bleeding. Nagkaroon din siya ng matinding dehydration at malnutrition. Pero ang mas nakakabahala, may mga pasa siya sa katawan. Parang binugbog. Pinikit ni Adrian ang kanyang mga mata. Narinig niya ang lalat. Hindi na niya kailangan ng patunay. Binuksan niya ang kanyang mga mata. Ngayon, hindi na takot ang kanyang nararamdaman. Galit. Galit na galit. Kinuha niya ang cellphone. Tinawagan niya ang kanyang personal assistant. Mr. Gomez, gusto kong ihanda mo ang lahat. Bukas, sa harap ng lahat ng media, sa harap ng lahat ng tao, magkakaroon ako ng isang napakahalagang announcement. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi tungkol sa negosyo, hindi tungkol sa pera. Ang ganda-ganda mo, Ma'am Veronique. Nakangiti si Veronique habang nagpapaganda sa harap ng salamin. Ang kanyang hair and makeup artist ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok at mukha. Hindi lang isa, kundi 3 silang abala sa kanya. Ngayong araw ang press conference para sa kanilang nalalapit na kasal ni Adrian. Ito ang araw na sasagutin niya ang lahat ng intriga. Ito ang araw na ipapakita niya sa buong mundo na siya ang pinakamakapangyarihang babae sa buhay ni Adrian Villarreal. Ayan, perfect! Wala nang tatalo sa ganda mo, ma'am. Tiningnan ni Veronique ang kanyang refleksyon. Oo, perfect. Walang bahid ng pag-aalala. Walang bahid ng takot. Paano naman magkakaroon? Nasa ospital si Aling Rosa at walang makakaalam. Kahit na si Adrian, alam niyang hindi na magiging problema ang matanda. Baka nga bumigay na.
Mas mabuti pa. Ang tanging abala sa kanya ay si Adrian. Bigla itong umuwi kahapon. Bigla itong nagalit. Pero alam niya kung paano hawakan si Adrian. Isang halik, isang lambing, at babalik ulit ito sa dati. Tiningnan niya ang kanyang diamond necklace, regalo ni Adrian. Kuminang ito sa ilaw. Salamat mga ma'am, pwede na kayong lumabas. Magbibihis na ako. Lumabas ang mga staff. Naiwan si Veronique, nag-iisa sa kanyang dressing room. Kinuha niya ang kanyang wedding gown, isang mamahaling disenyo mula sa Italy. Napangiti siya. Ito na yon. Ang pangarap niya. Ang pangarap ng kanyang pamilya. Isinuot niya ang gown. Bawat tela ay malambot at mamahalin. Naramdaman niya ang kapangyarihan. Habang nagbibihis, kinuha niya ang kanyang cellphone. Tumawag siya sa isang numero. Kamusta na ang matanda? Wala pa rin bang balita? Opo, ma'am. Stabilize na po ang kondisyon. Pero tulog pa rin po. Napairap si Veronique. Sige, siguraduhin mong walang lalabas na impormasyon. Kung kailangan, bigyan mo pa ng pera ang mga staff doon. Kailangang manahimik sila. Opo, ma'am. Binaba ni Veronique ang tawag. Huminga siya ng malalim. Okay, controlled. Ngayon, oras na para sa kanyang huling palabas. Ang kanyang triumphant moment. Pumunta siya sa venue ng press conference, isang malaking hall sa isang 5-star hotel. Puno na ng mga reporters. Ang mga camera ay nakatutok sa stage. Nandoon na rin si Adrian, nakaupo sa harap. Sa center stage, nakasuit at kurbata. Walang ekspresyon ang mukha nito. Lumapit si Veronique kay Adrian. Ngumiti siya. Babe, okay ka lang? Bakit parang ang tamlay mo? Tiningnan siya ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi niya nakita ang pagmamahal. Hindi niya nakita ang lambing. Tanging lamig. Okay lang ako. Tara na, magsisimula na tayo. Umupo si Veronique sa tabi ni Adrian. Nag-umpisa na ang press conference. Nagsimula sa pagpapakilala ng host. Pagkatapos, si Adrian na ang nagsalita. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo nyo sa press conference na ito. Ang boses ni Adrian ay seryoso. Walang-walang ngiti. Nagulat ang mga reporters. Hindi ito ang Adrian na kilala nila. Ang Adrian na laging nakangiti at puno ng kumpiyansa. Andito tayo ngayon para ipahayag ang nalalapit naming kasal ni Miss Veronique Alcaraz. Patuloy ni Adrian. Ngumiti si Veronique at hinawakan ang kamay ni Adrian. Nagpa-picture ang mga reporters. Pero, sabi ni Adrian, biglang binawi ang kamay mula kay Veronique. Pero bago ang lahat, may isang napakahalagang bagay akong kailangan ipaalam sa inyo. Kumunot ang noo ng mga reporters. Nagtinginan sila. Napaayos ng upo si Veronique. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Hon, ano bang sinasabi mo? Pabulong niyang tanong kay Adrian. Hindi pinansin ni Adrian si Veronique. Tumayo siya. Kinuha niya ang microphone. Tumingin siya diretso sa mga kamera. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Bago ko ipagpatuloy ang press conference na ito, sabi ni Adrian, gusto kong manood kayo ng isang maikling video. Nagulat ang lahat. Nagtinginan ang mga reporters. Nagbulungan. Naramdaman ni Veronique ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi ito pwede. Umiilaw ang malaking screen sa likod ng stage at doon, nagsimula ang video. Ang liwanag mula sa malaking screen sa likod ng stage ay bumulag sa lahat. Puno ng kaba ang dibdib ni Adrian, ngunit mas nangingibabaw ang matinding galit. Sa screen, nagsimula ang video. Hindi ito ang wedding prenup video na inaasahan ng lahat. Ang unang eksena ay ang loob ng kusina. Kitang-kita ang pagpasok ni Veronique. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkasuklam. Nakatayo sa harap niya si Aling Rosa. Hawak ang isang kaldero. Naramdaman ni Adrian ang paninikip ng kanyang lalamunan. Iyon ang luto ng ina niya. At doon, nagsimula ang bangungot. Ang pag-irap ni Veronique, ang pagkuha niya sa kaldero.
at ang walang habas na paghagis nito sa basurahan. Tumindig ang balahibo ng mga nanonood. Pagkatapos, sumunod ang mas malalang eksena. Nasa loob na ng maliit na silid ng katulong si Aling Rosa at pumasok si Veronique. Ang sampal, ang pagkuha sa cellphone ng kanyang ina. Nagkaroon ng bulungan sa mga reporters, nagulantang ang lahat. At ang pinakamatindi, ang huling bahagi ng video, ang bodega, ang madilim at malamig na silid, ang pagtulak ng mga bodyguards kay Aling Rosa, at ang pagsara ng pinto at ang tunog ng padlock. Pagkatapos, blanko na ang screen, walang tunog, tanging katahimikan, parang bombang sumabog ang buong hall. Hindi! Hindi yan totoo! Sigaw ni Veronique. Nakatayo na at nanlalaki ang mga mata. Fake news yan! Edited yan! Pero wala nang naniniwala sa kanya. Tumayo si Adrian. Kinuha niya ulit ang microphone. Ang kanyang boses ay malamig, puno ng awtoridad. Ang nakita niyo ay ang katotohanan. Ang katotohanan na pilit tinago ni Miss Veronique Alcaraz. Tumingin siya kay Veronique. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Ang babaeng ito, ang babaeng ipinagmamalaki ko at pinagkakatiwalaan ko, ay sinaktan ng aking ina, kinulong, pinahirapan, habang ako nagpapakasarap sa kasinungalingan. Nagsimulang umiyak si Veronique. Adrian, hindi ganyan. Hindi ako yan. Ginayuman niya ako. Inggit siya sa kasal natin. Manahimik ka, sigaw ni Adrian. Nagulat ang lahat. Hindi pa nila nakita si Adrian na ganito. Ang aking ina, si Aling Rosa de los Santos, ay kasalukuyang nasa ospital, lumalaban para sa kanyang buhay dahil sa matinding pinsala na idinulot ng babaeng ito. Yumuko si Adrian, huminga ng malalim. Sa harap niyo at sa harap ng buong Pilipinas, ipinahahayag ko, kanselado na ang kasal namin ni Veronique Alcaraz. Nagkagulo ang mga reporters, flash ng kamera, hiyawan, tanungan. At mula ngayon, patuloy ni Adrian, lahat ng koneksyon ko sa pamilya Alcaraz ay putol na. Hindi ko nahahayaan ng sino man na saktan ng aking ina. Naglakad papalapit si Adrian kay Veronique. At ikaw, Veronique Alcaraz, sabi niya, halos bulong lang. Magsasara ang lahat ng kumpanya niyo. Malulugi kayo. Ang lahat ng ginawa mo babalik sa'yo. Wala ka ng lugar sa buhay ko. Napahawak si Veronique sa dibdib. Para siyang inatake sa puso. Hindi mo pwedeng gawin yan, Adrian. Ikaw ang mahal ko. Hindi ako matutuloy sa buhay ko nang wala ka. Biglang dumating ang security. Walang imik na kinuha nila si Veronique. Adrian, huwag. Hindi yan totoo. Mahal na mahal kita. Ako ang nararapat sa'yo. Pero binging-bingi na si Adrian. Tinatanaw niya lang si Veronique habang pilit itong kinakaladkad palabas ng hall. Sumisigaw at nagpupumiglas. Ang kanyang mukha, puno ng galit, puno ng puot. Nang tuluyan nang mawala si Veronique sa paningin, bumalik si Adrian sa stage. Wala ng kamera, wala ng reporters, umalis na ang lahat. Naiwan siya ng mag-isa sa gitna ng malawak na hall. Naramdaman niya ang matinding pagod, ang bigat sa kanyang dibdib. Bumagsak siya sa sahig, lumuhod. Hindi na niya kinaya. Ang lahat ng galit, ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng sakit. Bigla siyang umiyak, humikbi, parang bata. Nay, bulong niya sa sarili. Nay, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Ang kanyang ina. Sa lahat ng oras na nagpakabulag siya, nagpakabingi, nagpakamanhid, ang kanyang ina. Lumalaban para sa buhay. Ang lahat ng kayamanan, ang lahat ng kapangyarihan. Wala itong silbi. Nay, paulit-ulit niyang tawag. Nay, hindi siya tumayo. Niyakap lang niya ang kanyang sarili, kasama ang lahat ng sakit at pagsisisi. Ilang oras ang lumipas. Hindi na alam ni Adrian kung gaano katagal siyang
Nakaluhod sa sahig ng hall. Ang kanyang mata ay namamaga. Ang kanyang lalamunan ay masakit sa kakaiyak. Nang sa wakas ay makatayo siya, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Pumunta siya diretso sa ospital. Hindi na niya inintindi ang kanyang kotse. Nag-taxi na lang siya. Pagdating niya sa ospital, diretso siya sa ICU. Mayroon ng nurse na nagbabantay sa kanyang ina. Nakatitig lang si Adrian sa kanyang ina. Nakahiga ito. May nakasaksak na iba't ibang tubo sa kanyang katawan. Payat na payat. Ang kanyang muka ay maputla. Napahawak si Adrian sa kamay ng ina. Malamig. Walang buhay. Nay, bulong niya. Nandito na ako, Nay. Umupo siya sa tabi ng kama. Hindi siya umalis. Hindi siya kumain. Hindi siya natulog. Naghihintay lang siya. 1 araw, 2 araw, 3 araw. Sa loob ng 3 araw, si Adrian ay hindi umalis sa tabi ng kanyang ina. Hinawakan niya ang kamay nito. Kinausap niya ito, kahit na alam niyang hindi siya nito naririnig. Nay, patawarin niyo po ako. Naging bulag ako. Naging manhid ako. Hindi ko po kayo naprotektahan. Nay, please gumising po kayo. Kailangan ko po kayo. Kailangan ko po kayong makitang ngumingiti ulit. Sa ika-4 na araw, habang hawak-hawak niya ang kamay ng ina, biglang gumalaw ang mga daliri nito. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Nay? Dahan-dahang gumalaw ang mga talukap ng mata ni Aling Rosa. Unti-unti itong bumukas. Adrian. Mahina. Halos hindi marinig. Nay, gising na po kayo. Nilapitan ni Adrian ang mukha ng ina. Nakita niya ang mga luha sa mata ng ina. Anak, bakit ka umiiyak? Nay, ako po ang dapat umiyak. Patawarin niyo po ako. Biglang nagulat si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Si Veronique. Nasaan siya? Baka mapagalitan tayo. Naramdaman ni Adrian ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Kahit sa ganyang sitwasyon, ang kaligtasan pa rin niya ang iniisip ng ina. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Wala na siya. Wala na si Veronique. Pinilit niyang ngumiti. Kahit na nanginginig ang kanyang labi. Wala na po siya sa buhay natin. Hindi ko na po hahayaan na saktan niya kayo. Dahan-dahang hinimas ni Adrian ang ulo ng ina. Nay, simula ngayon, ako na po ang mag-aalaga sa inyo. Babawi po ako. Babawi po ako sa lahat ng pagkukulang ko. Niyakap ni Adrian ang kanyang ina. Mahigpit, puno ng pagmamahal, puno ng pagsisisi. Naramdaman niya ang mainit na luha ng ina sa kanyang balikat. Anak, ang payat mo? Napangiti si Adrian. Okay lang po yan, Nay. Basta kayo. Gumaling kayo. Kinabukasan lumipat na si Aling Rosa sa isang regular na kwarto. Mas malakas na siya. Kahit na may nurse na nagbabantay, si Adrian ang laging nag-aasikaso sa kanya. Siya ang nagpapakain. Siya ang nag-aayos ng buhok ng ina. Siya ang laging nagpapatawa. 1 araw, habang inihahanda niya ang pagkain ng ina, biglang nagsalita si Aling Rosa. Adrian, gusto ko nang umuwi. Saan po, Nay? Sa mansyon. Umiling si Aling Rosa. Hindi. Gusto kong umuwi sa Pandakan, sa dati nating bahay. Gusto kong makita ang mga kapitbahay natin. Gusto kong bumalik sa dati. Tinitigan ni Adrian ang ina. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Sige po, Nay. Kung yan po ang gusto nyo, uuwi tayo sa Pandakan. Ngumiti si Aling Rosa. Isang ngiting matagal nang nawala sa kanyang mukha. Isang nanangiting puno ng pag-asa. Kinuha ni Adrian ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ang kanyang personal assistant. Mr. Gomez, ibenta niyo ang mansyon. Lahat ng ari-arian ko, kung hindi mahalaga sa akin, ibenta niyo. Pero Sir Adrian, gawin mo ang sinasabi ko. Pagkatapos, ayusin mo ang bahay namin sa Pandakan. Ibalik mo sa dati. Mas maganda pa. Yung parang luma, pero bago.
Masusunod po, Sir Adrian. Pagkatapos ng tawag, tiningnan ni Adrian ang kanyang ina. Nay, uuwi na po tayo. Babalik po tayo sa Pandakan. Doon tayo magsisimula ulit. Niyakap ulit ni Adrian ang kanyang ina. Ngayon, hindi na ito yakap ng pagsisisi. Ito ay yakap ng pagmamahal. Ang amoy ng pritong isda, ng sinangag, at ng kape. Ito ang amoy ng umaga sa Pandakan. Ito ang amoy ng tahanan. 6 months. 6 na buwan na ang lumipas simula nang umuwi sila ni Adrian sa Pandakan. Nakatayo si Aling Rosa sa harap ng kanyang maliit na karinderya. Luto ni Inay ang nakasulat sa bagong tarpaulin na nakasabit sa labas. Malinis ang bawat lamesa. Makintab ang sahig. Ang pader ay bagong pinta. Ginawa ni Adrian ang lahat. Binenta niya ang mansyon, ang mga mamahaling kotse, ang lahat ng perang kinita niya. Ginamit niya para ayusin ang kanilang luma at maliit na bahay at para ipatayo ulit ang karinderya nila noon. Pero ang pinakamahalaga, ginamit niya ang pera para sa paggaling ni Aling Rosa. Nay, order sa table 3, 2 silog at 1 kape. Napangiti si Aling Rosa. Bumalik na si Adrian. Hindi na ito ang CEO na laging nakasuot ng suit at kurbata. Nakasimpleng t-shirt na lang ito at shorts, pero mas masaya. Nandyan na anak. Mabilis niyang niluto ang order. Ang kanyang mga kamay ay mabilis pa rin. Ang kanyang mga luto ay masarap pa rin. Adrian, tama na yan. Pagod ka na. Sabi ni Rosa. Hindi po, Nay. Masarap po ang ginagawa ko. Saka, para sa inyo to. Si Adrian, siya na ngayon ang nagpapakain sa kanya. Siya na ngayon ang nag-aalaga sa kanya. Hindi na siya nag-aalala sa pera. Hindi na siya naghahabol sa mga press conference. Ang kanyang kayamanan ay hindi na pera. Ito ay ang ngiti ng kanyang ina. Ang tawa ng kanyang ina. Pagsapit ng hapon, nang matapos na ang lahat ng customers, umupo sila ni Adrian sa isa sa mga lamesa. Inihanda ni Aling Rosa ang kanilang hapunan. Adobo. Nay, ang bango. Siyempre anak, luto ni Inay. Kumain sila. Bawat subo ni Adrian ay puno ng emosyon. Ang adobo. Ang paborito niya. Ang adobo na minsan ay itinapon lang sa basurahan. Ngayon, ito na ang pinakamasarap na adobo na natikman niya. Nay, sorry po talaga. Anak, matagal ko nang pinatawad ang sarili ko. Tsaka, salamat. Salamat at bumalik ka. Ngumiti si Adrian. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa mansyon, sa mga alahas, o sa mga mamahaling kotse. Ito ay nakikita sa pagmamahal, sa pamilya. Ang lahat ng pinagdaanan niya, ang lahat ng sakit na naramdaman niya, ay nagturo sa kanya ng isang aral. Ang pagmamahal ng isang ina, hindi iyon mababayaran ng kahit anong ginto. Pagtapos nilang kumain, lumabas sila sa karinderya. Palubog na ang araw. Ang kalangitan ay kulay kahel at pula. Hinawakan ni Adrian ang kamay ng ina. Nay, hindi ko na po kayo pababayaan. Alam ko, anak. Alam ko. Hinalikan ni Adrian sa noo ang kanyang ina. Sa harap nila, sa malaking tarpaulin, nakasulat ang luto ni Inay. Hindi na sila mayaman sa pera, pero mas mayaman sila sa pagmamahal, mas masaya, mas payapa. Ang hustisya ay hindi lang pagpapakulong sa taong gumawa ng masama. Ito ay pagbalik sa pinagmulan ng pagmamahal sa pamilya. At dito nagtatapos ang kwento nina Aling Rosa at Adrian. Sa aming minamahal na tagapakinig, taos puso kaming nagpapasalamat sa inyong paglalaan ng oras at puso upang samahan kami sa paglalakbay na ito. Ang paglikha ng ginto sa putikan ay isang emosyonal na karanasan para sa amin. Bawat kabanata, bawat tagpo, bawat luha at ngiti ng ating mga karakter ay pinagsumikapan naming bigyang buhay upang damhin ninyo ang lalim ng kanilang pinagdadaanan.
Naging saksi kami sa tahimik na pagmamahal ng isang ina, sa pagkabulag ng isang anak, at sa huling pagbabago na nagpatingkad sa tunay na kahulugan ng pamilya at pagpapatawad. Umaasa kami na ang bawat mensahe ng kwentong ito tungkol sa pagpapahalaga sa pinakamahalagang kayamanan ng buhay, ang pag-ibig ng ina at ang kapatawaran, ay umantig sa inyong mga puso. Malaki man ang ating pangarap, huwag nating kalimutan kung saan tayo nagmula at kung sino ang mga totoong nagmamahal sa atin. Naway magsilbing paalala ang istorya ni na Aling Rosa at Adrian na hindi kailanman huli ang lahat para bumalik sa tama, para humingi ng tawad, at para magmahal ng buong puso. Kung naantig man ang inyong damdamin o may nais kayong ibahagi tungkol sa inyong karanasan sa aming kwento, huwag po kayong mag-atubiling magkomento. Ang inyong mga saloobin ay mahalaga sa amin at nagsisilbing inspirasyon para sa marami pang mga kwento. Maraming salamat muli at hanggang sa muli nating pagkikita sa isa pang kwento ng pag-ibig at pag-asa.